Hello? I'm also live on Instagram, guys. So Hello? Hello, naririnig po ba? Bato? Ay. Teka lang ah. Hello, naririnig po ba? Pa-comment na po kung naririnig. Hi, Ma'am Linus. Good evening po. Hello? Wait lang tayo ng konti baka may mga magjo-join pa. Ayan, malinaw. So, saktong 6:05 po, let's start na po ang ating mga live streaming. Ako po pala si Jackie Chang. Isa sa TBS at isa rin po akong GAT member. Lang po ng konti. Anong oras na ba? Good evening po. Good evening. Ayan, 6:05 na. So, I guess we can start na. No? So, plug ko po muna itong book na ng Traders Den PH. So, itong Elevate book po, ito po yung level 2 ng I Dare You to Trade. Kung meron na po kayong I Dare You to Trade, we highly suggest na bumili rin po kayo ng Elevate kasi ito po yung level 2 nga nung Idiot. So, mas marami pong, may mga indicators po dito na diniscuss, in-explain po mabuti ni Ma'am Lioness with a lot of examples, of course, para madaling maintindihan. And yeah, mas makapal po siya. Yes, mas makapal po siya sa I Dare You to Trade, and hindi po kayo magsisisi pag binili niyo itong book na to kasi marami po kayong matututunan dito. What else? So, sa mga magtatanong po, sa mga newbie po dyan na hindi pa po part ng Traders Den students, ng course ng Traders Den. So, para maging traders din po, kailangan nyo lang pong bumili ng 5 pamana trading books. Ito pong 5. I Dare to Trade, Tabula Rasa, Paano Yumaman, The Boss, tsaka yung Maduming Merkado. So, yung price po nun is 4,899. And then, yung sa course po, tapos na po kasi yung promo namin. No? So, dati po, pag nag-avail ka ng 5 books, free na po yung course. Pero ngayon, dahil tapos na nga yung promo, yung course po is 5,000 pesos. Okay? So, aside from completing all the 5 pamana trading books and paying 5,000 for the trading course, you need to comply po sa pre-qualification task. So, may mga assignments po doon and verification na kailangan nyong ipasa para ma-fully verified po kayo as students. So, after po nun, after nyo ma-submit yung mga assignments, of course, may mga checkers po kami para sa mga assignments na yon. And then, yeah, once nakapasa po kayo sa assignments, and then makaka-receive na po kayo ng mga yung mga tatanggap ng mga traders din student. We receive exclusive blogs from Miss Lioness. As you can see po, yung mga trading blogs ni Miss Lioness, lahat may password na halos, no? So, exclusive po kasi sa mga traders din students. Okay? So, updated news and happenings sa PSE. So, kapag may mga events sa PSE na hindi tayo aware, like for example, yung LRW, yung sa warrants, kung bakit lagpas sa ceiling, kung ba't wala siyang ceiling, wala siyang flooring. So, in-explain yun ni Ma'am Lioness sa mga vlogs niya kapag may mga events. So, non-stop trading lessons 24/7. So, as of now, lagpas 100 na po yung vlogs na na-send sa mga TDS students. I am sure natambakan na po yung mga yan. Aside from the videos, aside from the vlogs, meron din siyang mga exclusive videos, no, na mga in-depth series, like for example, Mama in-depth series, Kalma,
fishbowl, and as of now, nasa Tita Strategy na po yung in-depth series. So, tinuturo niya po doon yung mga, um, yung mga about dun sa strategies na yon, no? So, yan. So, free mentorship to guide you in your trading journey. So, again, sa mga hindi pa po traders din students dyan, mag-avail na po kayo. Tsaka isa pa, wala naman po itong parang like timeline na dapat with 1 month lang yung course like that. So wala po itong timeline kasi it depends on you. It depends on your performance. It depends on how you will improve your trade. So hanggat hindi nag-improve yung trade mo, then hindi ka gagraduate sa ating trading course. Yeah. So as of now po, ang mga traders din student, hindi po sila virtual trading, naka-live trading po lahat ng yan. Pero ginagamit po namin capital is minimum lang. Minimum of 8,000 lang, 8,000 lang per trade and per trade. Tapos ang maximum na hawak namin na stocks ay 3 lang para mababantayan. No. So bakit 8,000? Kasi pag below 8,000 na po yung puhunan mo per trade, yugi ka sa fees kasi may mga commission yan. So para masulit natin, dapat at least 8,000. So yung mga traders din, students na hindi pa nag-graduate, hindi pa sila pwedeng magmataas ng capital like per trade 100,000 ganyan. Hindi pa pwede. So hanggat hindi ka nakaka-graduate, stick ka muna sa 8,000 per trade po. Okay? Okay, so let's discuss about sa mama. So, I think meron tayong mga newbie dito, no? So, para maintindihan nyo kasi, I think yung iba dyan, hindi alam ko ano ba yung mama na yan, ganyan. Okay, so ang mama po, considered as swing trade. Hindi po siya considered na day trade kasi po, ang time frame po natin dito is day time frame. So, ibig sabihin, matagal na ilang days po natin hinahawakan yung stock. So, depende kung kailan lalabas yung exit signal natin, kung kailan magpapakita yung exit signal. Pag day trade po kasi usually, bilhin mo ngayon, benta ko na rin yung today. Ganon. So, ang mama, swing trade po siya. Ito, ang mama, for those who have time to monitor stocks. Kasi, pagkabili mo dito, kailangan mo siyang bantayan kinabukasan. Hindi siya parang investment na pagbili mo ngayon, next year pa na ulit sisilipin. Hindi siya gano'n. So, dapat meron kang time mag-monitor ng stocks. Sa mga wala masyadong time, we suggest po na you use Calma Strat. But for today's session, we will only discuss Mama strategy. Okay, so ano po ba yung indicators ng Mama? So, indicators po ay ALMA tsaka MACD. Tapos, ang time frame po is day time frame. So, hold on. Let me discuss po muna sa inyo bakit MACD ang ginagamit. So, ganito po yun. Para ma-plot po yung ALMA na yan dito, punta lang kayo sa chart ng broker nyo, meron siyang interactive chart naman. Whatever broker naman ang gamit niya, may charting tool naman yan. So, click mo lang indicators and put ALMA here. Ayan. And then, MACD. Yan. So, ang ibig sabihin po ng MACD is moving average convergence divergence. So, bakit ba MACD yung ginagamit natin and bakit ALMA? So, explain ko muna yung MACD, no? Ito pong MACD, meron po siyang 4 na parts. Itong blue line, ito yung tinatawag natin na MACD line. Ito yung blue line, no? Tapos, red line, ito yung signal line. And then, itong guhit na red, ito, yung parang, ruler na yan. Ayan yung histogram. Tapos, may zero line tayo. So, ito yung zero line. Ito. Ay, sorry, hindi ko masakto. Basta, may zero line dyan. Okay. Tapos, ang formula po may formula kasi sa paano nag-arrive sa ganyang line, no? So, expand lang natin. Teka, delete ko muna itong ALMA. Ang formula po nung MACD line, itong blue line, is dalawang EMA. Yan. Yung isa ay EMA 12. Tapos, yung isa ay 26. Ibahin ko yung kulay ng isa para yan. So, ang formula kasi ng MACD line, itong blue line, ay EMA 12
EMMA 12, itong blue, minus EMMA 26. Okay? So, pag may nag-minus mo, di ba pagka tinatapat ko na ganyan, may values kayo nakikita dito, right? So, pag minusin mo lang yan, bawa ito. EMMA 12 is 6947 minus EMMA 26 na 6853. Para makuha mo yung MACD, minus mo nga sila, right? So, ang MACD line natin is nasa 93.43. Ito siya, itong blue dito. Gumagalaw kasi yung figures kapag nag-hover kasi ako ng mouse. So, kung saan nakatapat yung candle, kung saan nakatapat yung cursor ko, yun yung ano na. So, yun. So, 93.44. Okay? So, yun yung MACD line, yun yung formula niya. Tapos, yung red line naman, yung signal line, ano siya, moving average siya nitong blue line. No? Moving average, 9 days exponential moving average. Okay, so pagka sa mga magtatanong kung ano ba yung EMMA, basahin nyo na lang po sa IDR to Trade na may explanation doon kung paano ma-compute yung exponential. Duduguin yung ilong natin pag diniscuss pa natin today. Basta, again, yung signal line siya yung exponential moving average 9 days ng MACD line, itong blue line. Okay? And then, meron tayong tinatawag na bullish crossover ng MACD at bearish crossover. So, ano ba yung bullish crossover? Bullish crossover is kapag ka nag-cross itong MACD line, itong blue at saka itong red, nag-cross na dapat papunta sa ibabaw yung yung blue line. Tignan tayo ng medyo magandang example. Maganda example ng MACD. Yung malinaw tingnan. Yan. Ayan yung ganito, di ba? So yan, pag nag-cross na ganyan na papunta sa ibabaw na yung blue line, bullish crossover ang tawag dyan. So, considered siya na para siyang breakout from resistance. Kasi di ba, ang blue line, since ang value ng blue line ay mas mataas sa 9 days exponential average niya. Di ba? So, bawa itong blue line. Di ba itong red, 9 days average niya, right? So, ibig sabihin na break niya yung average, 9 days average niya, kaya bullish crossover. Okay? Tapos parang isipin niyo na lang na parang candle lang din yung blue line na yan. So, kapag nag-above na siya dun sa, yung candle, nag-above na siya dun sa moving average niya, ibig sabihin, breakout from resistance yon. So, uptrend yon, ganon. Okay? So, sa bearish crossover naman, of course, kabaligtaran lang siya ng bullish crossover. So, magkocross lang din siya na pabaliktad naman. So, ito, yung ganito. Ayan, yan yung red yung sa ibabaw naman. Siya naman yung bearish crossover. Okay, what else? Zero line. Ito yung zero line, di ba? Ibig sabihin ng zero line, may negative territory tayo, tapos mayroong positive territory. Teka, explain na natin ng wait lang ayan. So, meron tayong dito negative territory. Pag nasa baba siya ng zero line, positive territory ito. So, kapag negative ang value ng MACD, nasa baba siya. Okay, ito makikita niyo yung value ng MACD, itong color blue dito. So, kapag positive siya, dito siya sa taas, sa positive territory, and then negative territory naman itong sa baba. Kasi nga, di ba, again, ano ba yung formula nitong MACD line na to? EMMA 12 minus EMMA 26. So, ngayon, pag mas mataas ang EMMA 12, yung yung faster EMMA versus sa 26, positive, of course, yung MACD line. And then, pag mas mataas naman yung EMMA 26 over EMMA 12, and then, of course, negative yung MACD nun, yung MACD line nun. So, sa negative territory siya. So, ano pa ba? So, kailan ba napupunta sa positive territory? So, yun nga, kapag nga mas mataas yung EMMA 12 sa 26. So, makikita nyo na nagko-cross ang MACD sa zero line. Saan ba magko-cross? Wala akong example. Ito. Yan. Pagkapataas na siya ganyan, pataas siya sa zero. So, yun. Kapag mas mataas na yung EMMA 12. Okay?
pa. Kaya mapapansin niyo yung sa mga gumagamit siya ng Papa strategy, ang entry 'di ba doon is crossover ng MACD line above zero line. Yung ganitong scenario na si MACD line, paakyat siya sa zero line, no? Kasi it's like entry ka sa bullish crossover. Okay. Ano pa ba? So, teka, balik tayo. Balik tayo sa ating PowerPoint. So, ano ba yung conditions ng market na to? So, ang buy conditions po is kapag yung price is above ALMA and MACD cross, dapat bullish cross. Okay, ang entry laging end of day yan. No? 12:45 hanggang 1 p.m. Yung ka lang magbibid. Kasi final price na kasi pagka EOD na so hindi nagagalaw yung price kumbaga. Ang exit naman kapag yung candle ay nag-below ALMA. Ano pang criteria? Dapat may magba-backtest ka, no? Titingnan mo yung history niya. Dapat at least may successful mama in 1 year siya. Okay, and then yung value dapat 1 million and above. Not volume ha, value po dapat. Okay, so ganito yung example niya, no? So buy ka dyan. Ito, kita niyo, di ba, mag-ano nga tayo. Laser pointer. Yan. Buy ka dito sa crossover na to. Yung bullish crossover, di ba? Una yung packet siya. Mag-iibabaw yung blue line. Entry ka dyan. Siyempre, susukatin mo na yung risk. Dito na lang tayo magpakita ng pagsukat ng risk. So, yan. Dito ka bibili. Tapos, ang exit mo naman, pag exit ka na, hindi mo na kailangan tumakbi. Ang exit mo na lang is yung ALMA line na lang. No? So, kapag ka, yung candle ay nag-below ALMA. So, dito sa example natin, dito siya exit. Okay, pag nag-below ALMA na. Okay, isa pang example. O by dito, crossover, right? Tapos yung price naman above ALMA, ito yung ALMA line, yung black line. Okay? Buy ka dyan, tapos dito ka exit. Pwede rin dito sa dito sa candle na to. Pero minsan nag-intake kasi sila ng confirmation candle, pwede dito. So, depende kasi yun sa trader kung anong trip niya. What else? Ito pa. Same example din, bullish cross, above ALMA naman yung price. So, dito siya exit. So pagka ganyan na yung tsura. Hindi naman yan bullish cross, di ba? Bearish cross nga yan eh. So pagka ganyan, hindi ka dapat bibili sa dates na yan kasi kung kumama ang ginagamit mong strategy, dapat wala kang buy signal dyan kasi again, ano ba yung conditions? Dapat bullish crossover and then price is above ALMA. Pag hindi na-meet yung criteria na yon, dapat hindi ka bibili. What else? Meron din, of course, hindi naman laging successful ang trading Kaya nga sa stock trading kasi probability to. So hindi naman porke may strategy kang ginagamit is 100% hindi ka na magkakalos, no? So walang ganoon. Kahit anong strategy mo pa yan, posible hindi ka magkalos. So again, pagka nag-failed mama na siya, kunwari yan nga, nag-buy ka dyan, nag-below na siya, exit ka na dyan, wala nang pero-pero. Basta na-break basta nagpakita yung exit signal mo, exit ka na, no? Ano pa ba? Ay, huwag na tayo mag-fractals. So, doon na tayo sa actual screening. Wait lang nga. Okay, so again, ano yung criteria natin? MACD and ALMA. So, kulit ko na itong EMA kanina. So, lagay ko yung ALMA. So, mag-screen na po tayo ngayon. Ng from to go to Z. To ZHI. To go. No close. Nasira. Wait lang Ba't ganun?
Nag-automatic close yung ano ko chart. Nag-auto close. Teka lang. Lagay ko lang ulit si Alma at si ayan, si to go. Dito muna tayo kay to go. Ito wala tong buy signal. Hindi naman to bullish crossover. Next is si AP. Ito pass na din kasi dito pa yung ano niya. Dito pa yung cross niya. Ito yung cross niya talaga. Pero pwede rin kasi mag-entry dito. Ang tawag namin dito MACD hook. No? No, kapag ka magbe-bearish cross sana siya pero hindi siya tumuloy. No, pero syempre, as of now, for this week, pass na to kasi layo na nung ano niya, nung crossover niya or nung hook niya. Next po ay ABA. Ito din, hindi pa naman siya cross, no? Abangan lang siya mag-cross. Again, dapat cross to, magkikis sila. Tapos, itong price, hindi naman, dun sa criteria natin, hindi naman kailangan na yung candle nasa taas ng ALMA. Dapat ang price nasa taas ng ALMA. Kasi may time na, ito, kunwari dito sa candle na to, no? Kunwari sa candle na to. Tayo. Ayan. Tapos, kunwari lang na yung MACD dito, bullish cross. Hindi kailangan na yung buong candle sa criteria natin, nasa taas siya ng ALMA line. Ang mahalaga ay yung price. So, alin ba yung price? Diba ito yung price? Pagka green candle, yung price ay itong sa taas. No? Kung halimbawa sa example na to, red yan, di andito yung price niya. So, hindi ka bibili dyan kasi below ALMA yung price eh. Okay, ganun. So, itong ABA, sa example natin, is pass na yan. EBG. Ito pass din to. Mukhang illiquid siya. Mukhang below 10 million, sorry. Below 1 million. Kasi pag mga ganitong, pagka kasi like ka nag-screen, makikita mo kasi agad kung illiquid siya eh. Yun na yung ganyan na parang hindi maintindihan yung candle. No, bungi-bungi. Ganun mukhang ewan. Yan, pass yan. EBS. ABS, pass na din kasi ang tagal na ng cross niya. ABSP. Ito din pass. Illiquid. Pag ganyan yung tsura, pass, yan, illiquid yung mga ganyan. So, paano masabi pag illiquid? Dapat pagka illiquid kasi below 1 million yung value. So, ang value nitong ABSP is nasa lang siya, below 100,000. Ibig sabihin walang traders na interesado sa kanya. Next is Ayala. Pass din kasi hindi naman to bullish crossover. Bearish nga siya eh, 'di ba? Kasi paibabaw na yung magpapalit na sila. Ito yung bullish crossover. Ganyan. Bearish na. So, of course, hindi ka na-enter sa ganyan. Okay. What else? Case then pass. Ang layo na ng cross niya, tsaka liquid siya. Asen, pass din. Hindi naman siya cross. Dito yung ito. Yan, cross yan. Ito. Okay, ito. Ito maganda example. Ito kasi flat eh. Normally kaming gut, hindi kami pumapasok sa flat MACD. Okay. Kasi kunwari na pumasok ka dito, pwede naman, no? Pasok ka dyan. Pero pin-exit ka na niyan dito, oh. Kasi below ALMA na yung candle.
Ayoko ng mga flat. Mga ganito dapat, yung mga smooth cross, yung suabe yung cross. Ay, hindi din maganda yung mga pilit cross eh. Okay. So ito, pass na to kasi hindi naman siya bullish cross. ACEX, pass din, no? Kasi naman, dito yung cross niya. Pangit. Ano ba? ECR. ACR, pass na din po. Matagal na yung cross niya. Tsaka below 1 million pala yung value niya. AEV. AEV pass din. Tagal na ng cross niya. Oh, dito yung cross niya. Ayan, dyan. So, paano pala magsukat ng risk? Baka may hindi pa marunong magsukat ng risk. Ito lang, price range. Click nyo lang yon. Tapos, from your entry, bababa dun sa alam-alam. Ito. So, 2.41 yung risk niya. So, ano ba yung risk na acceptable sa TDS? So, ang risk na acceptable sa amin ay nasa 3% lang. Kasi nga, plus commission, less than 5% na yon, nasa 4.19 na, 'di ba? So 3% lang yung acceptable risk sa amin. Pero syempre, of course, depende pa din naman yan sa traders kung okay lang sa kanya pumasok ng 5%, then go. Basta, of course, kailangan basta pag napakita exit signal, exit ka na, no? Okay, what else? So ito, pass na to, no? Kasi hindi naman na siya cross. Tapos na yung cross niya. Aji. Ito, pass na din. Ano pa? Alco. Ito din po, pass na din po. Pass din to. Cross pa yan. Hindi naman, di ba? Alco. Ali. Itong Ali, mukha naman siyang pa-cross. Pilit cross. Pag ganyan, di ba? Pinakita ko kanina yung example ng suwabe na cross. So, marami naman siya mga pilit cross din. Ganito yung mga suwabe na cross. Ba't yung mark yan? Ganito lang. Ito pala. Ito, pagka ganito na pilit cross, normally kasi nagtatag kami pag dun sa watchlist na mabilis mo identify mo dito kung sino yung priority 1, priority 2. So ano ba yung mga priority 1? Priority 1 yung mga low risk, tapos smooth cross yung MACD niya, yung hindi ganito. Again, napakita na ako ng smooth cross kanina. So pagka ganito, pwede naman siya isama din sa listahan. So again, pag wala na tayong choice, kunwari sa mga lista natin, walang pumasok sa priority 1 mo, edi mamili ka na lang sa mga priority 2. So ito, priority 2, ito for me kasi una, pilit cross yung niya, yung MACD niya. Tapos, sideways pa siya. Normally kasi, hindi naman lahat ng sideways hindi magiging successful mama. Pero based dun sa mga backtesting na ginagawa namin as TDS, yung mga ganito, mostly nag-field mama kasi siya. Pero again, hindi lahat ha. Hindi lahat ng sideways. Kaya nga, we have to manage our risk. Okay, so yan. Ito, pwede naman, pero again, priority 2. Low risk naman siya. Pag sinukat natin. Sukat natin. Ayun, 0.42 lang. So, low risk naman. So, pwede naman. Pwede naman i-try. Again, ang stock trading naman is probability naman siya. Hindi naman natin masasabi na lahat ng ganyan na itsura mag-field. Okay, so ito, pass na din to kasi hindi naman siya bullish cross. Actually, kaka-bearish cross pa lang niya nga, no? Pag magtitingin ka ng history, mo lang, ganyan mo lang. Kasi naman mo, ito, nag-cross, tapos tumaas. So, successful yan for you. Ito din.
nag-cross, tapos tumaas siya, nagtuloy-tuloy taas na successful na yun. So, ano ba yung criteria natin? Again, dalawang successful mama in 1 year. Okay, so ganun lang magtingin ng history. Mabilis lang siya. So tayo, ani. Ito, mukhang hintayin pa natin siya mag-cross. Malayo pa eh, no? Pwedeng abang-abangan lang natin to kung magko-cross siya in the following days. Tikiyan muna akong tubig. Yan. Ayan, so ito, hindi pa ito kasama sa watch list natin. For monitoring muna to kasi abangan pa natin na mag-cross siya, right? And also, aside from mag-cross siya, dapat yung price eh above nung alma line natin. Honey, ENS. ENS. Sa ENS naman, past din, liquid po ang ENS. AP pass din. Again, tingnan mo to ha. Sa example na to. Pilit cross yan, di ba? Sabi ko nga kanina, hindi ko naman sinasabi na lahat ng pilit cross eh hindi magiging successful. Na, yeah, tulad niya may successful. Mga ganitong cross kasi yung smooth cross for me. Yan yung ganito. Pagka ganito, normally pag ganyan, hindi ko na yung pinapasok. Pero again, hindi naman ibig na sabihin na ganyan na pagka-cross, eh, hindi na siya magiging successful. Again, hindi naman natin control kung ano bang mangyari, kung magiging successful trade ba to or ano, or magiging failed mama. For us TDS, successful ang trade namin basta na-follow namin yung strategy regardless kung win or loss yun. No, kasi we have to stick to our strategy, no? And we have to keep our losses small. Okay. Yan. So, dito, ito maganda example ng mama. Dito siya, nag-cross siya dyan. Tapos, dito yung entry mo. Mababa lang yung risk niyan. Pati natin. Ayan lang, 2.54. So, sa DDS na nakakita niya na no, nung binili yan, dito sila nag-exit sa candle na to. So, kung pumasok ka dyan, ayan. So, dito sila nag-exit sa September 7. Matagal din niyang hinolda, no? Kasi August 10 siya bumili. Tapos may 20% gain siya. Okay, so yun. Ganun lang yung entry. Ganun yung pagsukat ng risk. Sukatin mo lang siya dun sa EOD price nung candle na papasukan mo. Again, dapat EOD lang yung entry ha. Kasi nga, during the day, tumataas baba kasi yung price. So, para final price na siya, para hindi na siya gagalaw, EOD po ang entry natin. Sukatin mo lang siya from your entry price, papunta dun sa break ng ALMA. So, dito, 2.54% yung risk niya. Pero, as of now, itong EP, pass na to, no? Kasi ang tagal na nung nag-cross siya. Sukatin natin yung risk ng mga pumasok dito sa pilit cross. Hindi naman mas, 4.32, pwede na yan. Ano pa? APC. APC, below 1 million yung value, so pass to, liquid siya. APL naman po ay, ito pass din, pa-cross ba yan? Ayoko nang, ako personally, ayoko nang ganang flat MACD. Kasi nga, again, mag-field mama, baka mag-field mama, mas malaki ang chance na mag-field mama lang pag mga flat eh. No? Ang dami na naming nabaktas na charts, libo na, so, ang daming ganyan na field. Actually, lang ako napapasok sa ganyan. Apo.
Ito pass din, hindi naman siya bullish cross over. Ito pass din, ang tagal pa niya, bukaka pa siya. Up the APX. Ito din, pass din. Hintayin niyo mag-cross bago kayo pumasok. At yung price above, dapat above the line. Okay, so sa itsura niya ngayon, pass pa yan. ER. ER. Ay, naka-ano ata to. Naka-halt ata to. Hintayin sa arit. Ito, pass din to. Bearish crossover yan. Arit, ano pa, 80. 80 pass din. Hindi naman siya pa-cross eh. Tapos na yung cross niya. Saka yung mga pumasok dyan, umexit na. Right. Ano ba? 80, 80. 80N naman, below 1 million siya yung value niya. Yung value niya ay 600,000 lang. So, pass siya. Kasi nga, criteria natin, dapat above 1 million. Though cross siya, no? Pero, again, dapat ma-meet yung criteria. Pero, pagka halimbawa sa Monday, kasi ang entry naman natin, tatlo eh. No? One day before cross, dito sa date na to, at cross, tsaka one day after cross. So, kunwari dun sa Monday, above 1 million naman yung value niya. Tapos, hindi pa naman masyadong mataas yung risk niya. So, pwede naman pumasok doon. Successful mama naman siya. Ito isa. Saan pa? Isa lang. Isa lang pala. So, pas na to. ETN. Ano pa ba? EUB. EUB is below 1 million. So, pass din po yan. AXLM. Pass din. Hindi naman siya cross. Bumagsak nga siya. Ano pa ba? B4. B4, malayo pa yung cross niya. So, pass. BDO, ito, antayin nyo lang mag-cross bago tayo pumasok. May successful mama naman siya. Ito, successful mama. Tsaka ito, successful mama. Pwede natin bantayin lang muna. Antayin natin siya mag-cross. So, dapat yung risk niya hindi pa ganun kataas. So, kati natin ngayon, hindi pa naman 1.95 pa lang naman. So, okay lang. Isa lang natin na para monitor na natin abangan natin mag-cross. Ako, personally, ang entry ko dun sa at cross talaga. Dati mahilig ako dun sa sa one day before cross. Pero kadalasan kasi, mukha siyang one day before cross pag nag-screen ako. Tapos biglang di pala siya magtutuloy na cross. Maraming ganon. So, syempre, hindi ko naman control yun. So, exit talaga yun. Kaya, ako ginagawa ko at cross talaga para sure na cross na siya. BDO, ano pa ba? Ito, pass din to. PHI naman. Ito, pass din po. Hindi naman siya cross, Blue po ay pass din. Bearish cross na siya. Again, kung halimbawa wala naman tayong malista, di ibig sabihin hindi tayo bibili.
Ganun lang yun. Basta kung may pasok, di pumili tayo. Kung wala, huwag ka na ano, huwag pilitin. Maraming opportunity dyan. Okay? Na kaya kung baka sa mama wala kang nakita, o di-scan ka ulit, screen ka ulit from to go to Z, gumamit ka naman ibang strategy like kalma naman, tita, or papa, ganyan. Ano ba? BSC. Ito, pass din yan. Bearish na yan. Ito, pass din. Bearish din. Ano pa? Seb, pass din. Bearish din. Seb, CP. Madalas magkamukha lang naman yung chart nito eh. So, pass din yan. China Bank, pass din po. Flat yung MACD niya, no? CHP. CHP naman ay pass din. Antayin nyo mag-cross. Pero pilit cross yan eh. Priority 2 yan. Okay? CHP, ito ka. CLI. Ito pass din. Bearish na siya. CNPF, pass din. Ang tagal na ng cross na. Dito pa yung cross. Yan. Dito. So, sa mga pumasok dyan, ang risk niya ay 1.76. O, di ba ang baba lang ng risk niya? Tapos naka-hold pa yan. Wala pa naman exit signal eh. Kasi di ba ang exit signal niya is kapag yung candle below alma. Pagka ganitong itsura, red candle, tapos below alma yung final price, depende yan sa traders kung exit ka na dyan. Pwede naman exit dyan, hindi naman mali, no? No exit dyan. So, sa iba naman, naghihintay sila ng confirmation candle. Ano ba yung confirmation candle? Kapag ka, itong, di ba ito, nag-close below alma. Pero yung candle naman niya, nakatusok pa siya dun sa alma line. Yung confirmation candle niya kasi is kapag ka, yung opening, ang confirmation candle, naghihintay tayo ng yung candle, nasa baba na talaga siya. Yung ganitong itsura, yung ba sa baba, fully nasa baba, hindi yung ganyang tusok-tusok. Okay, so sa ganito, depende sa traders, merong entry, di ba entry dito, right? So, merong exit dito, meron naman naka-hold pa kasi na they're waiting for the candle na fully below the alma. Okay. So, sa mga naka-hold pa dyan, meron na silang 13%. Converge. Converge, pass na po. Tapos na yung ano niya, bullish cross. Again, ano ba yung entry? 1 day before at cross, saka 1 day after. So, pag ganyan malayo na, hindi ka napapasok dyan. Okay. Ito maganda to, na entry. Kasi hindi naman siya pilit cross, right? Yan, entry dyan. Converge, ano pa? Call. Ito pass to for me kasi flat siya. Costco pass din. CPG pass din siya. DD pass din. Ang tagal ng post niya. DDMPR pass din po yan. Del pass din. Del DM. Ito din pass.
Dito, pass din, hindi pa naman siya cross, ano, antayin mo siya mag-bullish cross. Abang-abang ka lang. Dito, DMC. Pass din siya, kasi dito ka dapat nag-entry. Yan, dyan dapat ang entry. Pero nag-exit ka dito. Okay, so again, hindi naman makikita nyo ano, bakit nag-entry ka dyan, tapos nag-exit ka na dito, lugi ka pa sa fees. For us, successful trade pa din yun. Kasi sinunod namin yung rules ng strategy. Sasabihin nyo, tumaas naman siya after. Again, alam mo ba na tataas siya? Wala namang may alam yan. No? So, pwedeng mangyari pa nga dyan na ano ba mas gusto mo na hindi ka nag-exit dito sa exit signal. Tapos ang nangyari, dire-diretso pa siyang pababa. So, maiipit ka lang. No? So, for us, parang hindi ka maipit as trader, sundin mo yung strategy mo. So, again, mag-enroll po kayo dun sa traders din course para ano po, gumanda yung trades nyo. I mean, alam nyo paano kontrolin yung emotion nyo, paano gagawin nyo kapag ka-loss kayo, ganun. Para hindi kayo maipit. Yung mga students actually doon, mga naipit na yung mga yung dati. Kaya very happy sila na napapractice nila yung kilos na tinatawag, yung keep your losses small. Okay. So ayan, again, kahit na loss to, for us, successful trade kahit na tumaas pa siya na ganyan. Wala kami pake na tumaas pa siya na ganyan. Again, sa kami, susundin namin yung strategy namin. Buy kung may buy signal and exit kung may exit signal. Okay, kasi yung mga hindi sumusunod sa strategy, sila yung yun yung mga niipit. Mga prone to ipit yung mga yan. DNL. So, DNL naman, pass din kasi hindi pa naman siya cross. DNL, and pa. I-record yung mga below 1 million na. Ito pass din. Monitor muna natin siya kung kung magko-cross siya, and then dapat again yung price above ALMA. EMP. Itong EMP, siguro may pumasok dyan nung Friday. Pero high risk na siya. Ngayon ko kung may pumasok na TDS dyan. Pero if ako, hindi ko yan papasukin. Ang taas na yan. 6.67 plus commissions pa. EMP. So, kung ganyan na mataas na yung risk, pass na po yung ganyan. Okay lang yan. Halimbawa, kahit mag-ceiling pa yun bukas, okay lang yun sa akin. Basta hindi ako pumapasok sa mga high risk. Ever. Ito pass din to. Ito yung mga ganda example po yung hook, yung mukha siyang magbe-bearish crossover na. Pero ito muli kasi nga, tumaas pa siya dun sa, mas mataas pa yung blue line, yung MACD line sa average na. Meron din mga nagte-trade ng ganito na hook, ang tawag MACD hook. So, itong ever pass pa yan, kasi hindi naman siya. Bearish, nag-bearish na nga siya. I-stress naman, pass din siya. Hindi ko trip tong mga ganitong MACD na parang nag-spaghetti. FB. Ang FBI, pass din po. FTC. Ito din, pass din yan. FGen. FGen is pass din. No, kasi bearish na siya. Ano pa? Free. Free ay
naman, di ba cross siya, no? Pero hindi, mukha kasi yung above 1 million naman siya. Above 1 million naman yung value niya. Pero yung candle niya kasi mukhang pang illiquid eh. Ayun yung parang siyang, paano ba siya describe? Mukha ng suklay. Siguro pwede ko naman isama si Rizal, pero priority 2 lang. Okay. Ano pa ba? FMTF. Ito din, na siya, bearish crossover na siya. So, pass na yan. FNI, pass din po. Pag pangit yung market, normally wala naman talaga nagpapakita ng buy signal. So, ito, pass din. Fruit. Fruit ay pass din. Ang tagal na ng cross niya. Jerry. Jerry ay pass din. Ano pa? Jerry Glock. Ito pass din. Ang tagal na ng cross niya. Ito yung nag-entry dito. Ito yung at cross niya, di ba? So, dito sila nag-exit sa candle na to. Dito ang entry. Tapos, dito ang exit. Yung risk naman niya mababa lang. 2.33 lang. So, naging gain niya is 42. Ay, bongga. 42. Ano pa ba? GMA. Itong GMA, ito yung at cross niya. Ito yung 1 day after cross. So, of course, tapos na, no? Tapos na yung entry. Sa high risk na yan. Kunwari ng Friday, pumasok ka. 6.46. Ang taas na masyado niyan. Pero again, ikaw naman bahala kung okay lang nga sa'yo yung ganyan. So, ba't nagsusukat ng risk? Baka nagtataka, ba't ba susukatin pa yung risk? So, kaya sinusukat yung risk kasi ito yung possibility na maging loss natin kapag hindi umayon sa ating yung trade. I mean, kapag hindi naging successful mama. Okay? So, ito yung possible loss natin, nasa 6%. Plus commission pala, so plus 1.19 pa yan dyan. So, syempre, kung dun sa mabababang risk ka lang pumapasok sa mga below 3% lang, so pag nalo-loss ka, doon lang din, 3% lang din loss mo, walang higher than 5%. Unless, hindi ka umexit dun sa exit signal. Okay, so lang naman yung reason ng mga naiipit. Iba kasi alam kung saan yung entry, no? Pero pag may exit signal na sila, na-freeze sila, ayaw nilang mag-exit. Maasa kasi sila na, baka tumaas ka niyan. So, dapat hindi ganoon. Kung TDS yun, napalo na yun. Tapas na rin to. Ano pa ba? Green. Green po ay pass na din. Pass din po ang GSMI. Ano pa ba? Chichika. Pass din yan. HLCM pass din. Baka ka siya, oh. Tagal pa yan. Pass din. Bearish crossover na siya. Ano pa? HLCM. Ito pass din. Pass naman to. Kahit above 1 million siya. Mukha kasi siyang liquid. Mukha siyang liquid yung candle niya. No? Pass yan.
Though, mababa naman yung risk, pero ikaw, okay yung sa'yo yan. ICT. ICT is pass na ang tagal na yung course niya. IMI is pass din po. IRC. IRC pass din. Sobrang course. Hindi nga siya nagtuloy na course, diba? Ano pa? IRC. Jollibee. Pass din. Perseverance na siya. JJS naman ay pass din po. Bearish na din. LC pass din. Bearish na din. LPZ, pass din po kasi bearish na din siya. Ay, I mean, tagal na nung cross nito pa. Okay. Ano pa? LTG, pass din po. Tagal na nung cross niya. Ito, pass din. Bearish na siya. Metrobank naman ay pilit cross. Pwede naman. Priority 2. Tourist naman siya yan. Pwede. Again, pilit cross siya ha. Again, hindi naman porke pilit cross eh, hindi na siya magiging successful. Basta follow lang yung strat. Pasok pa rin naman eh. At cross naman, above alma naman yung price, low risk pa. Tapos yung history naman niya, may successful naman. Ito, successful. Ito din, successful din yan. Ito, successful. No? So, pwede naman ito. Pwede nang bilhin. Mega World. Pass din po ang Mega World. Matagal niya yung cross niya. Meralco. Meralco ay pass. MM naman ay pass din ang MM. Pass din ang Monde. Tagal ng cross niya. MPI po ay for monitoring, wait pa natin siya mag-cross, ano? MRC naman ay pass din kasi hindi pa siya cross. Wait natin mag-cross. And also price dapat above the line, above the alma line. Ito, pass din to. Manila Water ay wait pa tayo mag-cross. At above alma dapat. Monitor mo na lang muna itong MWC. M-wide naman ay pass. Paano na siya, oh. Bearish crossover na siya. Ito naman, pass din. Bearish crossover na din. Oops. Now, pass din. Liquid. Petron. Ang Petron ay pass din po. Tagal na ng cross na.
Tsaka below alma na nga yung candle. Pure gold. Pure gold is pass na din po, bearish na din. Wait na mag-cross. Pass din po. Wait natin mag-cross. No? Pero pag nag-cross siya, din imagine niyo na, pag nag-cross siya, magiging siya, magiging flat. Magiging flat MACD. Press naman, pass din. PHR. Pass din ng PHR, malayo pa yan. Pizza ay pass na din. PLC pass din po. Bearish na din. PNB. Ang flat niya, no? Flat MACD siya. Ito, oh. Pero pwede naman, pasukin. Priority 2. Tourist naman eh. Ano ba yung mga priority 1 natin again? Priority 1 is yung smooth na cross. Tapos, dapat yung trend niya is downtrend. Ganito na galing siya sa baba. Downtrend na ganyan. Tapos nag-cross. Yun. Yun yung priority 1. Yung mga priority 2, yung ganyan na pilit cross. Tapos sideways. Sideways yung chart. Priority 3 yung ganun kasi yung mga, for me, personally, parang prone to failed mama siya. Again, hindi naman 100% failed mama sila, no? Else, PNB. Hindi ko pa lang discuss kanina sa parts of MACD yung histogram. So, yung histogram, ito siya. Yung histogram is yung difference, distance ni MACD line, yung signal line. So, kapag nasa ibabaw yung MACD line, nandun siya sa taas, positive siya. Ganon. Okay, o tinan mo to. Pagka nasa ibabaw yung red sa blue, nasa negative territory siya. So, mas malaking distance nila, mas mahaba siya. Okay. So, pag nagko-cross siya, nagiging almost zero siya. Tinan mo to. Almost flat na itong histogram. So, again, ito, priority 2. Ano pa? Prim. Pass din po ang prim. Pwede tayo matapos, pwede na tayo mag-dinner. PX po ay bearish na din. PXP bearish din. RCB bearish na din yan. RCI bearish cross na din siya. Ano RCR? Bago lang to. Oo nga. So, pass to. RLC. RLC pass din po. RRHI naman. Pwede din to, priority 2. Kasi nga, again, priority 2 kasi nag-flat MACD siya. Pero pag zoom mo naman siya, cross naman, ano. So, pwede naman i-try. Ang reset to. Mababa lang naman yung risk, below 1% naman siya. Check nyo muna yung history kung may successful ba siya in 1 year. Okay.
RHI, SCC. SCC, pass din. Ang tagal ng cross niya. Set B, pass din po. Bearish na. Yan. Ito, pass din siya. Shell naman po ay pass din. Ano pa, SM? Pass din po ang SM. SMC. Pass din, bearish na din siya. SMPH. Pass din siya. Ako ba siya magpupos? Pass din yan. SLPH. SPC. Pass din siya. Tagal na ng cross na dito siya nag-cross. Dito pala. Kasi hindi ka bibili dito kasi below almond price. So dito. Pero high risk na yan. So pass na yan. SPC. Ano ba? SSI. Pass din. Ang Sun ay pass din. TBGI, pass din to. Abangan nyo na lang siya mag-cross. Pero kung pass pa, no? Hindi pa naman siya cross eh. So, dapat ito ang price above dito. Above ALMA. Tech. Ito pass din, no? Ito pala ng cross na. PLDT is pass din siya. Hindi mo mag-cross. Tapos dapat above. Priority 2. Back priority 2. Kasi nag-sideways na siya dito. Ano pa ba? Hindi na back. Ito pass din. Matagal pa siya mag-cross. UBP, URC. Pass din yan. Bearish yan. PLL. Ito pass din. Ito yung cross na VLL. Ano pa ba? Vol. Yung Vol. For monitoring lang muna kasi di ba naman siya cross. No? Wilcon. Yung Wilcon po ay ito at cross naman siya. Pero yung trend niya kasi uptrend. So for me, priority 2. Matas na rin ang risk niya eh. 4.63. So kung bukas, so one day after cross na, no? So kung, of course, kung green candle yan, kung mas mataas dito yan, hindi mas high risk na yan. So, pass na talaga yan. Okay, ano pa? ZHI. So, this is the last one. Ito pass, no? Okay, so tapos na po tayo. Nalista niyo po ba? Hindi ko nalista eh. Yun nalista. So, yan again, ulitin ko lang po, plug ko lang ulit yung books natin na binibenta, no? Elevate, this is the level 2 of the I dare to trade. Mga technical stuff po ito about trading. So, mga gusto maging stock traders dyan, full-time traders or part-time man. Maganda tong books na to.
Of course, dapat meron ka muna nitong idea to trade kasi level 2 na itong elevate eh. Okay, so again, paano ba ulit maging TDS member? Dapat bili lang kayo ng Pamana books namin, and then comply with the pre-qualification tasks. May mga assignments yun, verification, ganyan. So, pag nakapasa na kayo, marireceive nyo na itong mga vlogs, mga updated news and happenings, saka mga trading lessons, exclusive videos, no, nagawa mismo ni Miss Lioness. Ano pa? Ayun lang po. Thank you po sa pakikinig. And yeah, ayun. Thank you po and bye-bye.